mga tao. Ano po? To inspire, to empower, to create opportunities, ano po? To strengthen faith, to prepare for the future, and to share the good news and bring hope to every home. Yan po ang kagandahan po ng ating publishing ministries. In-highlight po sa ating publishing ministries ang kahalagahan po nito sapagkat ito po ay dinesign upang nang sa ganon ma-bless ang mga members po ng Seventh-day Adventist Church. May guide sila patungo po sa banal na kasulatan at kayo din ay lumago sa pananampalataya at sa paglilingkod. And at the same time, ay ito po ay nakakarating sa mga bahay na hindi basta-basta maabot. Alam naman natin na ang books ay marami pa rin tumatangkilik mula noong unang panahon, kahit sa panahon ngayon na ang digital era ay talaga napakalakas na, pero marami pa rin po. Ano po, through the digital form ng mga books na ito ay marami pong naaabot ng mga tao na hindi po natin lubos maisip na maabot. Ayan. So, sa umaga pong ito ay ano po ang inyong reflection sa publishing ministries ng church? At siguro po yung mga tanong na pwede nyo pong sagutin this morning or pwede nyo i-share, ano po, ay meron ba kayo na i-distribute? Yan. Na mga libro natin, yan. At kung kayo naman ay matagal ng LE, please recall experiences na pinatatag ang inyong pananampalataya, sinubok ang inyong pananampalataya sa pamamagitan po ng ministry na ito. And pagsalusaluhan po natin yung mga experiences na ito. Ang una pong tumaas ng kamay ay si Pastor Nelson Antonio. Pastor Nelson. Yeah. Hello, good morning my brothers and sisters. God first morning everyone. Good morning, Pastor. Good morning po. So, maganda po ang ating pong pinag-aralan kahapon. Pamagat tayo, the publication of the church. So, I would like to reflect some of this, mga kapatid. So, I would like to pause my reflections on very simple sentence. Page 79, sabi dito, when church members realize the importance of the circulation of our literature, they will devote more time to work to this. So, yan po mga kapatid. So dapat daw maintindihan ng bawat kaanib. Ako po ay naging isang kulpultor, especially hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. So, isa sa aking in-emphasize na ang bawat kaanib ay talagang magkaroon ng passion ng ito yung gawaing hindi mahirap. Ito yung gawaing walang kahirap-hirap talaga. Kaya dapat ma-realize lang ng mga kapatid na ang kahalagahan ng gawaing ito. Walang kahirap-hirap. Kumuha ka ng aklat, ibigay mo sa elite people. Walang kahirap-hirap, mga kapatid. Dapat ma-realize na mga kaanib ang kahalagahan ng publication ministry. Mga kapatid, ang natin ito ang dapat ma-realize. Lagi kong in-emphasize ito sa mga kapatid ito, ang kahalagahan ng publishing ministry. Kaya pag may lumapit sa akin isang kulpultor, talagang pag may nakita akong mga student kulpultor dati, talagang binibigay ko yung full support. Not only prayers but even financially, kasi nakita ko yung kahalagahan ng publishing ministry. So unang-una mga kapatid, ang ako dito, I am very proud as a Seventh-day Adventist, especially in the publishing ministry, sapagkat ang ating iglesia ay may sariling palimbagan, mga kapatid. So isa sa iglesia, ang iglesyang ito na tinawag ng Panginoon ay nag-establish ng kanyang sariling palimbagan, mga kapatid, upang abutin ang mas marami pang mga tao sa misyon ng Panginoon. Kaya sabi ko, proud ako, sapagkat ang iglesyang ito, kaya sabi ni Ms. White, dapat ma-realize ng mga bawat kaanib ng iglesia ang kahalagahan ng sirkulasyon ng literature.
Kaya dapat tayo maglaan ng panahon, sabi niya. Maki mo, ang iglesyang ito na Seventh-day Adventist na merong third angel's message ay nag-organize ng kanyang sariling palimbagan upang maabot ang mas maraming tao. Sapagkat ang palimbagang ito mga kapatid, ang gawaing pumasok sa maraming lugar at papasok pa sa mas maraming lugar mga kapatid. So alam naman natin bakit nagkaroon ng Seventh-day Adventist sa Asia. It is because of the publishing ministry mga kapatid. Kaya ang iglesia, kaya sabi ni Ms. White, dapat ma-realize ng bawat kaanib ang kahalagahan ng sirkulasyon ng literature. Kaya pag naintindihan ng mga kaanib, sabi ni Ms. White, they devote more time to this work. So yun mga kapatid. Pangalawa dito ay dapat huwag nating titigilan ang pagsuporta ng publishing ministry. Sabi nga mga kapatid, ang di marunong limingon sa kanyang pinanggalingan ay di makararating sa kanyang paroroonan. It's good to our context because dito tayo nagmula, ay dito tayo ang Pilipinas nagkaroon ng Adventist. One of the reason, isa sa dahilan ay ang publishing ministry. So, kaya ito mga kapatid, huwag natin kakalimutan pag minsan nakakarinig tayo sa kahit mga manggagawa o mga elder, mahal naman ng aklat na yan. Para bang kamahal naman ng aklat. Para bang pagkatapos hindi na nga sumuporta, hindi pa nagkritik pa mga kapatid. So dapat nating maintindihan na dapat nating suportahan ng bawat kaanib ang publishing ministry. Kaya sabi ko kanina na introduction, ito yung gawain walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap. Mag-invest ka lang ng pera mo. Hindi mo naman pera yan. Pera naman ng Panginoon, pinagkatiwala sa'yo. Gumawa ka ng aklat, ibigay mo sa taong iyong kaibigan. So, napakagandang ministry mo. Walang kahirap-hirap. So, kaya unang-una sabi ko, ang iglesyang may sariling palimbagan, ang iglesyang ang gawain ito ang pumasok sa maraming lugar na hindi naabot, ang gawain ito na dapat suportahan. At pangapat na refleksyon ko dito, kaya sinabi ni Mrs. White, na ang gawain ito ay hina pero hindi mawawala mga kapatid. Bakit? Ihina ngayon kasi nasa technology na tayo mga kapatid. Pero sabi ni Ms. White, ulitin ko ang sinabi niya na dapat maunawaan, ma-realize ng bawat kaanib ang kahalagahan ng sirkulasyon ng literature ministry. Kaya pag naintindihan ito, sabi ni Ms. White, they will devote more time to work on this. Ang gawain ito ay hindi ihina, pero ang gawain ito ihina sa panahon natin ngayon because we are in the technology, pero hindi mawawala. Bakit? Isa sa inordinahan ng Panginoon. So yun lang po ang aking reflection. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Amen, amen, amen. Sabi po dun sa ating readings ay until the probation is open. Ano po, itong mga aklat po natin ay ay pwede pa rin po nating i-ministry, mga kapatid. Ayan, sino po sa inyo ang makapagbibigay pa, lalo po yung ating mga literature evangelist, yan, ng kanila pong mga karanasan. Ganda yung mga karanasan kung paano po nilid ng Panginoon ang kanila pong mga buhay, nilid ng Panginoon ang inyo pong paglilingkod, pagmi-ministry. Ayan, sa umagang ito. Pastor. Yeah. Pastor. Yes po. Pastor Meneses, yes po. Yes. Meron lang akong observation. Pansinin ninyo, siguro agree din kayo sa akin. Pansinin ninyo yung lahat ng nakiki-involve sa publishing ministry, especially yung ating mga kulpultor, ay napakasigla nila. No? Napakasigla nila. At mga leader sila ng iglesia. At hindi lamang yon, materially, ay meron akong kakilala na mag-asawa na kulpultor, pero nabuhay sila sa biyaya ng Panginoon. At yung kanilang mga anak, napagtapos. Di ba? Napagtapos nila sa ganitong gawain. Amen, So, amen. ito yung na-observation ko kapag ikaw ay naki-involve, especially those ministry, publishing ministry, ay hindi ka bababayaan ng Panginoon.
Amen. Provide ng Panginoon yung pangangailangan mo. And at the same time, ikaw ay nasa gawain ng ating Panginoon. Amen. Kaya nais kong i-challenge yung ating mga kapatid, no? Na hindi ko sinasabi na kung walang ginagawa, kundi ito ay calling sa bawat isa na kapag talagang dinivote mo at sabi nga ni Pastor Antonio, nakita natin yung significance nitong ministering ito ay hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Amen, amen. Naalala ko po tuloy, ako po nung bata, sapagkat ang aking mga magulang ay naging literature evangelist din po, ay pinapasama na lang ako pag summertime. Ay, ito ko maliit pa. Ay, may bit na attache case. Masaya Basta po mga dagdag ko lang karanasan. na Ikay magugutom, may initan, pero hindi ko pa lubos ma-appreciate noon kasi bata pa. But looking back, it was one of the things na nagtulong po sa akin, nag-mold sa akin para po makapaglingkod din ako sa ganitong larangan sa mga panahon ito. So it is really a big. Pastor, dagdag ko lang. Sige Pastor po. Meneses, dagdag ko lang. Ako ay full-time working student. Pero alam nyo mga kapatid, nung ako'y nag-join ng sa call porturing, nag-canvas ako sa Olongapo. Doon ko yata namit first time ang ating mahal na presidente. ikaw ang nagdala sa akin sa AUP, Pastor. Alam nyo mga kapatid, yung time na pagkatapos ako mag-canvas, alam nyo nakapag-full load ako. Amen. Diba? Oo, nakapag-full load ako. At naging napadali yung aking pag-aaral. Kaya sabi ko, praise the Lord. At doon ko namit ang ating mahal na presidente sa Olongapo. Bibong-bibo pa noon siya. Hanggang po ngayon kayo. Thank you po. Time check po ay our time check is 4:50 in the morning. Meron pa po tayong panahon mga kapatid. Pastor Ernie, and then siguro we will call Pastor Jerry and then Brother Raybert. Yeah. Pastor Ernie. Okay po, maraming pong salamat sa pagkakataon, Pastor Benji. Nais ko pong i-reflect sa ating binasa kahapon about publishing ministry, 3 E. Number 1, enhance. Bakit po ito mahalaga mga kapatid, yung enhance? Ito po ay nagbibigay po sa atin ng isang malaking kahalagahan na patuloy po nating tuturuan ang mga kapatid kung paano makisangkot sa publishing ministry. Sapagkat ang publishing ministry ay trabaho lahat ng Seventh-day Adventist members. Hindi lang po ito kolportor or pastor. Lahat po ng Seventh-day Adventist, ito po ang gawain. Mayroong part-time, mayroong full-time, wag lang pong no time. Ano po? Pangalawa po ay educate. We need to educate our members na ang gawain ng Panginoon pagka-canvas ay talagang ibinigay sa ating iglesia. Kaya mahalaga po sa ating mga kapatid, sa ating simbahan, magkaroon po tayo ng week of prayer o revival about publishing ministry para ma-re-educate ang ating mga kapatid upang sila ay lalong mag-invest ng salapi sa gawain ito. Pangatlo, evaluate. We need evaluation sa ating buhay bilang Seventh-day Adventist. Kumusta ba ako? Ako ba ay patuloy nakikisangkot sa gawain ito? O ako ba ay hindi nakikisangkot sa gawain ito? At yung pong nakikisangkot sa gawain ng publishing ministry, mag-anyaya pa po kayo ng iba. Inyo pang involve kung maaari ang inyong buong family o di kay ang buong simbahan o di kay ang buong district o di kay ating buong area para lalong umunlad at sumulong ang ating publishing ministry. Ito po yung aking pong reflection mga kapatid. Enhance, educate, and evaluate. Yeah, thank you very much, Pastor Ernie. Thank you very much. Pastor Jerry, yes po. Yeah. Salamat po. Pakaganda ho ng mga kwento at reflections, no? Ang outline. Salamat po. Totoo po yung sabi ni Pastor Henry kanina.
Ako ho ay bagong binyag na Adventist nung ma-meet ko po si Pastor Henry. Ako po ay hindi naman bibo, Pastor. Nung araw po ay ako ay napakamahiyain. Ang nagdala po sa akin sa pagkakanbas ay yung pong pamilya po ni Brother Jonathan. Sila Brother Jonathan po talaga ay noon pa ay masisipag na ho silang pulpultor. So ako ho ay bagong binyagan at wala naman ho akong damit kasi ako po ay pinaalis sa bahay namin, kami magkapatid dahil ayaw ho nila ng Adventist sa family. Ang gusto lang nila born again sa Catholic. So yung mga parents ko po ay kasama po si Brother Danny, kami po lahat ay natuto mag-canvas, pati si Brother Bert, yung unang Adventist sa pamilya namin. At ito pong canvassing work ang nagpanatili sa amin na maging matibay pong mga Adventist. Yan, dyan ko ho natutunang unang basahin ang early writings. Ang kauna-unahang nabasa kong aklat ay ang early writings. Kaya napamahal po sa akin yung publication ministry, no? Ibinigay po kay Sister White yung pong specific na dahilan kung ano po magiging role sa huling panahon ng publications, yung pong maliit na liwanag na umikot sa buong mundo, no? So yan po yung specific na purpose niya. So to bring the truth of Jesus is coming, no? Preparing people for Jesus to come. So through that silent messenger, sabi mo nga Pastor Benji, ulit-ulit na binanggit po ni Sister White, yung silent messenger goes with the living messenger. Yan po yung katuwang talaga ng mga pastor na kapag may libro, mayroong printed materials, ay sabi po dito ni Sister White, I have been instructed. So personal po itong mensahe sa atin ni Sister White na through this, magiging kapartner talaga ng mga ministro itong books na ito para habang tayo nagpipreach, ay iiwan po sa mga tahanan yun pong mga aklat na nakasulat, yung mga katotohanan na nakasulat na sabi po dito yung Holy Spirit will impress minds as they read the books. And the holy angels, the ministry of the holy angels attends the books that contain the truth as attends the work of the minister. So, yan po goes together, no? So, kapartner talaga ng proclamation of the gospel ang mga silent messenger. Pumapasok yan sa mga tahanan and later the Holy Spirit will move the hearts to give attention to that books and they will remember the preaching ng mga ministro, ng mga evangelists sa radyo, sa TV, kung saan man nila narinig ang katotohanan, ay magpaparevive itong mga book na ito. Eventually, ay makikita nila ng mga katotohanang nakahalag sa kanilang harapan. Ang isa pa pong nakita ko po dito mga kapatid, yung naalala ko nung bago akong Adventist. Actually, wala po akong interest na pumasok sa college kasi gusto ko lang talaga makatapos lang ng high school. Pero ito si Pastor Henry, hindi ko alam kung naaalala niya. Ito si Pastor Meneses ay ang galing-galing po niya. Puging-pugi ako sa kanya nung araw dahil palaging plansyado ang damit, maayos kumilos, makintabang sapatos. Si Pastor Henry po talaga ang idol ko noon sa pagpapastor. So, nakita ko siya, masipag siya at gusto ko sa kanyang sumama. At may kasama po siyang girlfriend niya noon na maganda rin. So, hindi ko na babanggitin yung pangalan kasi baka magalit pa si Pastor Meneses. So, noon ay talagang... Hindi naman, okay naman. At nakita ko po si Pastor Meneses ay masipag na estudyante, matyaga. Sabi ko, gusto ko maging kagaya niya. At yung mga leader namin, magaling naman mag-mentor, tinuruan kami magsalita. Natuto po ako na magsalita. Natuto akong kumatok, natuto akong lumapit sa mga tao. So sa madaling sabi, katulad ng sinasabi ni Sister White, totoo po itong sinasabi ni Sister White. Ang canvassing work is a training school that will gain a most valuable practical experience that will help fit the students for pioneer missionary work in other fields. Ito po yung nag-prepare sa akin. Naging maayos ako mag-pray, naging mahusay ako mag-tithes and offerings,
Noon po, doon ko na practice lahat ang mga sinasabi sa amin nung aming nagba-Bible study sa amin. Natutunan ko dito ang bawat kitang maliit, nilalagyan ko ng tithes, inilalagay ko po doon sa box ng mga sigarilyo. Yun po yung aming mga lalagyan ng mga damit. Sa box ng sigarilyo, sa box ng gatas. Doon po yung aming mga cabinet. So, dito ko natutunan na magtiis, maging masaya, at maging kontento sa mga bagay na ibinibigay ng Panginoon. Napakaraming values na itinuro po sa akin ng pagjo-join ng Canvassing Ward. Ito na rin po siguro ang masasabi kong nag-prepare sa akin ngayon na maging leader ng church kasi naintindihan ko po ang specific na misyon, role ng bawat ministry ng ating church through Canvassing Word. So ito na rin ho ang nagpatapos sa akin ng pag-aaral sa AUP. At marami po akong natutunang style ng pagkakanvas sa pagiging involved dito po sa publishing ministry. Salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you very much po, Art. The time check po tayo, no? It's 4:59, no? Konting-konti na lang. We only have 2, no, na natira. Very quick po, pagbigyan po natin si Brother Raybert and then Sister Net. Ano po, Brother Raybert, yan po. Salamat po sa pagbibigay. Ako kasi anak ng colportor eh. At katulad ni Pastor Jerry, ako din ay napatapos ng colportor. Ako ay naging 50% scholar noon sa AU. AU siya, ako naman ay AUF ako. AUP si Pastor. Ayan. Pero lang ako natutunan sa pagiging anak ng pastor. Ay, no. Anak ng LE. Kapag yung aking tatay daw ay pupunta sa bahay at wala pa nakakanbas, tinabutan ng katanghalian, ay makikiinom yan ng tubig. At kapag binigyan ng tubig, tatanungin niya yung nagbigay ng tubig, hindi po ba masamang uminom na walang laman ng tiyan? Ayan, kaya pakakainin na rin. Kaya mayroong mga technique din yung mga LE, ano. At yung pagiging mapanalanginin sa mga LE ay natutunan, nasubukan ko din po maging LE student LE sa under ni Brother Levi Bencito noon. Sa Olongapo rin po. No, ay ako'y mahiyain, hindi naman ako marunong mag-canvas. Salamat no nakasama ko si Pastor Daniel Ocampo ng Arayan. So nasubukan ko din ang humawak ng sariling pera although hindi naman ako yung marunong mag-canvas. Siya ay masaya magkaroon ng pera. At bilang anak din ng LE, dyan din kami pinalaki at napatapos sa pag-aaral, ay naging ugali ko naman ang mamigay ng mga books. Hindi po ako nawawalan ng libro sa aking sasakyan. Laging meron yan. Kaya naging lifestyle ko na ang mamigay. Kahit saan ako makapunta, may magkaroon ng pagkakataon. Una ay mag-abot ng libro. Pangalawa ay susundan mo na ng konting Bible study na hindi niya nalalaman. Bina-Bible study mo na dahil dun sa book lang na iaabot sa kanila. Ayun lang po ang aking maiksing karanasan. Amen. Salamat po. And for very quick po, Sister Net. Yes po. Ay, good morning po. Patutuhanan ko lang yung mga experience ng ating mga leader and pastors. Ako po ay ordinary member lamang sa church. Lagi lang nakaupo at lagi lang nakikinig. Ilang taon din po yun. Halos ngayon ay 2 taon pa lamang naman ang nakakaraan. Ako po ay nakakuha ng yung aking pong ginagawa ngayon at pakikisangkot sa gawain ay nagmula po sa kasiglahan at katapangan ng mga LE. Kami po una-una ako po ay na-invite ng LE. In-invite po niya ako na sumama lang sa kanya at maka-experience ng kung ano yung ginagawa nila. Ako po ay sumama at doon po nagsimula na sabi ko ang tatapang nila. Kahit pala kasi yung LE na nakilala ko ay isang babae. At yun nga po, kaya po kami natuto ngayon, kaya po ako nasa gawain ngayon ng evangelism
sa sidewalk and bus preaching dahil po sa kasiglahan at katapangan ng isang kababaihan na sangkot po sa pagiging LE. Kaya nga po noon nung pagsama-sama ko, anong magagawa niya? Anong may tutulong niya sa church? Sabi gano'n, may mga gano'n nagsasabi. Pero nung ako po'y sumubok na sumama sa kanya, doon po nagsimula, nagkaroon po kami ng gawain na katulad ng ginagawa namin ngayon, ang bus preaching at ang sidewalk. Doon ko po nakuha yung encouragement and motivation at katapangan ng mga LE. Yun lang po. Salamat po ng marami. So we would like to praise the Lord for everyone who is into the publishing ministries and of course every members of the church na patuloy pong nag-aabot ng mga publications po natin sa mga tao. Time check, it's 5:03. Magpas po tayo ng kaunti but it's very inspiring po yung mga stories nyo. Alam ko napakarami pong stories niyan lalo pag mga LE. Ako napakarami pong stories niyan and stories of conversion after their involvement sa ministry po na ito. Let me just read very quick. Ito pong nasa chat box natin. Sabi po ni Pastor Joey De Ocampo, canvassing for our publication is an important and most profitable line of evangelistic work, and God has ordained the canvassing work as means of presenting. And let me remind po, mga kabatid, thank you very much po sa inyo pong pakikilahok. Today po ay November 17, ang ating pong topic ay Christ give men power to become sons of God. Paglilingkuran po tayo ng North Aurora 1 at South Aurora sa pangunguna po ni Pastor Ferdinand Mislos and Pastor Jezreel Mondihar. Tomorrow, November 18, Day 38, Chapter 10, Section 3, God's individual interests in His children. Participants po natin ay from Central Aurora 1 and 2 sa pangunguna po ni Pastor Bornales at ni Pastor Gabucos and Pastor Calizo. And may the Lord God bless you po. Happy God First Morning. And once again, we would like to invite in behalf po ng administration, na sa November 23 ay ang atin pong culmination ng ating pong first constituency meeting, Sabbath Fellowship sa PSAU Magalang. They would like to remind you po na po tayo dito, potluck, please bring your own food. Water will be provided na refill, so please bring your water bottles, at meron pong ipoprovide doon na mga tubig. May the Lord God bless you po and have a blessed morning po sa bawat isa. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras damang patnubay, tiyak nakakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati ating itaas. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire.
However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, dakila at mapagmahal sa lahat, na ang tahanan ay nasa kalangitan. Sa umagang ito, Panginoon, kami ay muling nagpapasalamat sa mabiyaya niyong pag-ibig at pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat din kami sa panibagong buhay at araw na aming naranasan sa umagang ito. Nawa, Panginoon, patuloy kaming daluyan ng inyong kalinga at pagmamahal, lalong-lalo na po sa panahong kami ay nangangailangan na inyong tulong at patnubay. Panginoon, kami po ay dumaranas ng masungit na panahon. Nawa, ingatan po ang aming sambahayan, ang kabuuan ng aming iglesia, upang kami makapagpatuloy sa mga gawaing pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, kami rin ay malapit sa inyo upang hingin at patnubay ng Banal na Espiritu sa magbabahagi ng inyong banal na salita. Sa pamamagitan po ng aming butihing pastor na si Pastor Fernando Mislos. Panginoon, pangunahan nawas niyo ng Banal na Espiritu. Kayo din kami mga nakikinig sa kanyang mensahe. Ito nawa ay maging ikatitibay ng aming pananampalataya at mas lalo pang lumalim ang aming pagkakilala sa inyo bilang aming Diyos at tagapagligtas. Panginoon, patuloy namin ilalapit din sa inyo sa umagang ito. Ang patuloy namin sinasagawang 40 days of prayer. Pangunahan nawa niyo ang bawat sa amin. Ngayon din ang aming bagong misyon sa panguna po ng aming mga butihing pastor, mga manggagawa, sa panguna po ni Pastor Jerry Estabilio. Laanan niyo siya, Panginoon, silang lahat ng biyaya at pangailangan upang sumulong ang gawain. At patuloy nawa kaming pangunahan ng Banal na Espiritu sa lahat ng aming panukala upang ang bawat sa amin ay makapanagumpay sa inatang niyong gawain sa bawat sa amin. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa inyong pagdunig sa aming mga dalangin. Kalakip po ang kapatawaran sa aming nagagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Sa po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan na aming tagapagligtas na si Jesus. Isang magandang umaga at maligayang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Sa magang ito ay muli nating ipagpapatuloy ang ating 40 days of prayer at tayo ngayon ay pangunahan ng ating mga kapatid at ating district pastor mula po sa South Aurora dito sa Area 1. Tayo pinangunahan sa panalangin ng ating kapatid si Brother Eddie Espinosa. At kasunod po noon ay ang pagbati mula po sa inyong lingkod, Brother Ramon Pabilio. At pagkatapos ng pagbati ay makakarinig po tayo ng awit. Ito ipapuring awit handog sa Panginoon ng ating kapatid, si Sister Lian Bea Mary Sindak, isa pong kabataan mula sa Bakong SDA Church. Bagong mensahe ng ating minamahal na district pastor, Pastor Fernando Mislos. Pagkatapos po nun ay magsasagawa tayo ng prayer band sa bawat sa ating mga lugar. At pagkatapos po ng ating prayer band ay ang panghuling panalangin na ito'y isasagawa ni Brother Jefferson Necesito. At pagkatapos po ng bahagi ng ating minamahal na Pangulo ng Central Luzon Provinces Mission bago ang benediksyon na siyang itatayo natin sa may pamagat na Lift Up the Trumpet. Yun po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa sa umagang ito. At maraming salamat po. Good morning po sa ating lahat.
Magandang umaga po mga kapatid, mga kababayan, mga taga-subaybay ng 40 Days of Prayer. Ang pagpapala, kapangyarihan, kapayapaan at pagmamahal ng ating minamahal na Diyos ang sumaating lahat ngayong umaga. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay tungkol pa rin sa isinulat ni L.G. White sa Council for the Church na may title na God Through Christ gives men power to become sons of God. By nature, tayong mga tao, sangayon sa Book of Ephesians chapter 2 verse 3, ang sabi po doon, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. So dito po ipinapakita po mga minamahal na mga kapatid, na by nature, tayong mga tao ay mga anak ng kagalitan. Sinasabi dito ni Apostle Paul na tayo ay mga children of wrath because prior to Christ's death, everyone was under the judgment of God. Because of Adam's original sin and the way we continue to sin against our fellow men and against God. So araw-araw tayo nagkakasala, mga minamahal. Ito ay sa isip, sa gawa, sa ating kapwa, sa ating Diyos. Minsan ay pinipigilan natin, tayo ay nagde-decide na huwag nang magkasala. Pero nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. So tayo ay mga anak ng kagalitan. Ayan po ang nature ng tao. Tayo ay anak ng pagkagalit. Subalit napakabuti ng ating minamahal na Diyos na kung saan sa kabila noon na tayo ay patungo sa kamatayan dahil sa tayo ay mga anak ng pagkagalit. God is just, in the just response to our sins is condemnation. Thankfully, God is always merciful, and He did not leave us in our pitiful condition. Jesus Christ died on the cross to pay our sins, so that anyone who accepts His gift and grace will never have to pay the wages of sin, which is death. So, nung naririto po yung ating Panginoong Jesus sa lupa, kasama niya ang kanyang mga alagad, ay hindi maunawaan ng mga alagad niya ang kalagayan ng ating Panginoong Jesus at ang kanyang relasyon sa Ama. Nagaya din naman sa kapanahunan natin ngayon ay hindi natin lubos na naunawaan. Subalit, ang ating Panginoon, nung siya ay umakyat sa langit, ang sabi doon ni L.G. White, Christ took with him to the heavenly courts his glorified humanity. To those who receive him, he gives power to become the sons of God. So ipinapakita po dito na dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo at nang umakyat sa langit, dahil doon ay binigyan niya tayo ng mga karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ito yung sinasabi doon sa John chapter 1 verse 12 to 13, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So by nature tayo ay mga makasalanan. Pero napakabuti ng Diyos, mapagbiyaya, mapagmahal. Isinugo ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, na matay sa cross ng Kalbaryo. At dahil sa kanyang kamatayan, kapag ating sinampalatayaan niyon, sabi ng verses na ito, tayo ay binibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Purihin po ang ating minamahal na Diyos na kung saan tayo ay mayroon ng karapatan ngayon. Karapatan na magsabi, ako ay anak ng Diyos. Kayo ay anak ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo. Tayo ay mga anak ng Diyos. At ang sabi po
Ngayon ay hindi na tayo anak ng pagkagalit, tayo ay mga anak na ng Diyos. Ang sabi po sa Galatians chapter 3 verses 26 to 29, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. At kung kayo kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Wow! Napakaganda po ng pangako ng mga verses na ito, na kung saan sa magitan ng Panginoong Jesus, sa magitan ng kamatayan niya sa cross ng Kalbaryo, sa magitan ng pananampalataya sa Kanya, ay nagiging binhi tayo ni Abraham. At kung tayo ay mga binhi, ang sabi ng talata, tayo ay mga tagapagmana. Noon, anak ng pagkagalit, pero through Jesus Christ, binigyan niya tayo ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. At kung mga anak ng Diyos, ang sabi po, tayo ay tagapagmana. Wow! Ang sabi po sa Romans chapter 8 verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamahang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya. Napakasarap po damhin na tayo ay mga anak, na tayo ay mga tagapagmana na kagaya ni Jesus Christ, na tagapagmana ng Ama. Tayo ay inadapt dahil sa magitan ni Jesus Christ. At kung tayo ay magtitiis sa buhay na ito, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, tayo din naman ay luluwalhatiin na kagaya ng Panginoong Jesus. Thanks be to God, He did not leave us in a hopeless state. He stepped in and saved us, rescuing us from the great trouble we created. Jesus died on the cross, taking our sins upon Himself, and then rose again, defeating the death. Anyone who comes to Him will be saved. Because of God's gift, we are no longer children of wrath, but children of God, adopted into His family and given eternal life with Him. In His grace, God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Ang apel po sa atin ngayong umaga, kilala ba natin si Jesus? Sinasampalatayanan ba natin si Jesus? Mananatili ba tayo sa desperate na kalagayan na anak ng pagkagalit o tatanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang personal na tagapagligtas, ang Panginoong Jesus na nag-glorified, sabi ni Ellen G. White, at nung nag-glorified siya sa langit, ang sabi ay tayo ay binigyan niya ng kapangyarihan bilang mga anak ng Diyos, na sa huli ay tatanggapin niya bilang Kaniya at maninirahan na magpawalang hanggan sa piling niya. Kung sa buhay na ito, sabi ni Ellen G. White, tayo ay maging mananagumpay through faith sa tulong at biyaya ng Diyos, ay makikita natin ang Diyos ng mukhaan. At ang Kanyang pangalan ay matatak sa ating mga ulo, sangayon sa Revelation 22:4. And what is the happiness of heaven but to see God, sabi ni Ellen G. White. What greater joy could come to the sinner saved by grace of Christ than to look upon the face of God and to know Him as His Father. God invites us today to come to Him and accept Jesus Christ and His free gift of grace through faith in His Son, na ito ang magbibigay ng kapangyarihan sa bawat isa sa atin to become sons and daughters of God. Nang sa gayon, tayong mga tao na sadyang mahina ay maging mapagtagumpay tayo naman na kagaya ni Jesus Christ na nagtagumpay nung siya ay naririto sa lupa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos, at nawa ang mensahe na ito na tayo ay binigyan ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos ay maging inspirasyon natin upang tayo ay lalo pang
maging matibay, lalo pang maging matatag sa ating pananampalataya at maging masigasig sa paglilingkod sa Kanya sapagkat narito siya sa ating buhay na nagbibigay ng kapangyarihan sa araw-araw bilang mga anak niya. God bless po sa ating lahat. Ang pagpapala, kapayapaan ng Diyos ang sumaating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen, amen. Happy God's first morning po mga minamahal kong mga kapatid. Marami pong salamat sa North Aurora and South Aurora District sa pangunguna ni Pastor Fernand Mislos and Pastor Gisrael Montihar. Ngayon po mga minamahal kong mga kapatid, dadako na po tayo sa ating prayer band. Ang ating pong prayer focus, more workers in the CLPM territory. Kung kayo po ay meron pang mga prayer request sa inyong mga prayer band, ay inyo pong sabihin para po ito may pag-pray ng ating mga prayer leaders. Dadako na po tayo sa ating prayer band. Good morning po sa inyong lahat. God, first morning. First morning po sa ating lahat mga kapatid. Good morning po. Good morning. So tayo po ay magkaroon na ng prayer. Yung ating prayer po ay pipili tayo dito ng mga kapatid o mag-volunteer kayo na manalangin sa atin. Yung adoration, confession, and supplication. Thanksgiving at supplication ay isahin na lang natin. Sino kaya pwede nating mag-adoration prayer bago tayo mag-collect ng prayer request mga kapatid? Yes. Brother Archie, po. Ikaw po yung na leader? Ay hindi po ako, pero hindi ko po alam kung sino po sa atin dito. Meron po bang leader? Opo. Sa atin na po yata. Okay po, sige. Salamat Brother Archie. Ayan, sige. Okay, Pwede yung gawin natin habang tapos yung supplication, ako na lamang po lahat. Kunin natin ang adoration muna. Kay siguro Brother Archie, okay ka sa adoration muna? Okay po, thank you po Sister. Tapos thank you po. Tapos Sister Cyrene sa ating pong confession. Okay po. Sige po, Tinet. Tapos Thanksgiving natin, Brother Darwin, okay ka sa Thanksgiving? Brother Darwin? O si Brother Mel, sa Thanksgiving po, sa ating prayer. May na-signal ni Brother Darwin. Brother Melvin? Sige po. No problem po. Okay po. Sige po. Tapos ako na po yung supplication. Pero bago po natin gawin yon, ay may mga prayer request pa po ba ang additional bukod doon sa pinost sa atin? Mga prayer request natin bukod doon. Meron pa po ba kayong mga nais pray? Isama po natin si Brother Renzo na kasalukuyang nasa ospital na dengue. At saka yung kanyang mama na si Sister Hazel. Sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok ay patuloy nawa silang maging matatag at makaraos. Hazel and Renzo. Ayan, ano po. Okay po. Sino pa po? Yung sa amin naman po, Sister Net, ay yung gawain po dito sa District 1. Opo, ano po yung gawain? Yung evangelism po, yung pangaral sa ground. Sa District 1 lang. Ano po itong, saan po itong District 1? District 1 ng Aurora po, Central Aurora 1. Okay po.
Bagyo po ba dyan ngayon sa inyo? Hindi naman, medyo. Hindi pa masyado po. Sino pa po? Ate Net, nag-chat po ako. Opo. Nandun na? Dito, dito. Okay, sige. Opo. Okay po. Meron pa po ba? Pag tayo po Isama ay... na po hello po, isama natin Opo. yung patuloy yung kasalukuyang bagyo na papasok dito sa Nueva Ecija, particularly sa mga lugar malapit sa Nueva Ecija. Nawa Opo. ang patuloy na gabay ng Panginoon ginagamit ang Sierra Madre para harangin ng bagyo, pahinain, ano? O patuloy na maging mapahina yung bagyo na ito. Medyo malakas. Signal number 4 na dito sa Nueva Ecija, pero sa ngayon wala pa namang malakas na hangin, pero unti-unti na yan hanggang mamaya. Ilang ilan ang inyong dyan? Signal number? 4 na po, pero wala pa namang ulan. 4 na. O dito din po sa Bulacan ay signal number 3 na, kaso wala naman pong ulan. Pasalamatan natin ng Panginoon. Sana magpatuloy na ganito na lang. Sa forecast po, tinignan ko kanina ay tanghali talaga bubuhos yung talagang malakas. Okay po. Meron pa po ba? Kung wala na po, yun ating pong prayer. Kung halimbawa natapos na po yung adoration, wag po muna tayo mag-aamen. Sa pinakahuli na po tayo mag-aamen. Patuloy lang po basta pag puminto na si Brother Archie, sunod na si Sister Cyrene, tapos sunod na si Brother Melvin, then ako na po. Okay po, tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Atin na pong simulan ang ating pong mga prayers sa prayers umagang ito. Brother Archie. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, kami pong winawalhati, itinataas ang inyong dakilang pangalan sa umagang ito. Bigyan niyo po kami ng pribilehiyo, Panginoong Diyos, na kayo po ang aming pong luwalhatiin. Patuloy po naming itinataas ang inyong kadakilaan, ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-aabot sa amin palagi na upang madirect ang aming mga buhay sa buhay ng aming tagapagligtas na Kristo. Amin din pong itinataas, Panginoon, ang inyong dakilang pangalan dahil nagkaloob kayo sa amin ng banal na Espiritu upang tinuturuan niyo po kami kung paano po namin kayo maitaas sa aming pong mga buhay. At mabago din ang aming pong mga puso na palaging nakasentro sa inyo, Panginoon. Patuloy, Ama, amin pong inalapit at dinadalangin ang lahat ng karumihan ng aming mga puso na amin pong nagawa sa mga nakarang mga araw, mga oras. Amin pong ibinibigay sa inyo, Panginoon, ang lahat po ng aming mga kasalanan. Pakalinisin niyo po nawa kami, ilayo niyo po nawa kami, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanang ito, gaya po ng pangako po ninyo sa Biblia na kami po ay inyong pakakalinisin. Ano nga po, Panginoon, ay patuloy na itago po kami sa krus ni Kristo upang sa gayon ay siya po ang inyong makita, hindi po ang aming mga kagumihan at ang aming mga kasalanan. Patawagin niyo po kami, Panginoon, sa lahat na aming mga iniingatang mga kasalanan at tulungan niyo po kami, nabigyan kami ng kalakasan para mapanagumpayan po ang lahat ng mga bagay na ito upang sa ganon sa aming patuloy na hayo at patuloy na pamumuhay dito sa lupa ay maging dapat po kami na tawagin po ninyong mga anak. Patuloy po ang aming pasasalamat sa umaga na ito, O dakilang Diyos, sapagkat kami ay inyong ginising muli sa aming pagkakatulog. Salamat at kami patuloy niyong binigyan ng pagkakataon na makapakinig ng magandang mensahe sa umaga na ito. Salamat sapagkat kayo ang nagpo-provide sa amin ng aming mga pangailangan. Salamat dahil kahit keto kami patuloy na nagkakasala, kami pa rin ay yung patuloy na tinatawag, patuloy na inaalok ang inyong mabubuting mga kaloob sa amin. Salamat dahil sa inyong mga pangako ay lumalakas, tumatatag aming pananampalataya. Napaka
dakila na iyong pag-ibig, ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, kami po ngayon, Ama, ay lumalapit sa inyong paanan. Nais po namin iwan po sa inyo ang lahat po ng aming mga kahilingan. Sapagkat alam namin na kayo lamang po ang kalutasan ng lahat ng mga ito. Ang inyong kalooban ang siyang mangyayari. Amin lamang pong nais na ipagkaloob ito sa inyo sapagkat sa amin po'y wala kaming tunay na magagawa. Kaya po sa umagang ito, nais po namin ipaabot ang mga prayer requests na amin pong nakalap mula po sa inyong mga anak. Una po, nais po namin ilapit sa inyo ang bagyong narito ngayon sa aming bansa. Na kasalukuyan po ay narito nawang epekto ng bagyong ito. At ang bagyong ito ay humalis dito sa aming lugar na walang maiwang anumang malaking pinsala. Tapos, inyo pong ingatan ang lahat ng mga lugar na dadaanan po ng bagyong Pepito. Nawa ang bawat isa sa amin ay makaranas ng pag-ibig ng aming Diyos na siyang laging nagliligtas sa amin. Amin din po nilalapit ang ongoing crusade sa Cabiao, Nueva Ecija. Naway di maging hadlang ang bagyong ito sa gawain at magpatuloy ang gawain hanggang sa ito'y matapos at magtagumpay. Amin din pong inilalapit ang ongoing Revelation Bible Prophecy Seminar sa lugar po ng San Vicente, Bacolod, Pampanga. Nasa ikasyam na gabi na po sila mamaya. Patuloy niyo pong i-bless ang mga gawain at sa lahat ang mga prophecy seminar na isinasagawa. Amin din pong inilalapit ang patuloy na kagalingan at kalakasan para kay Melodine Sakdalan, Joy Diwa, Vilma Emata, Noli Resutay, Bing Kain, Marcelo Sabio, Teresita Ongkinto, Linda Lacaba. Hindi po silang hipuin ang inyong mapagpagaling na mga kamay upang ang kanila pong mga kalakasan ay magtumibay pa, maging maayos at patuloy na palakasin ng inyong pag-ibig. Amin din pong inilalapit si Sister Banji Nares na nasa ospital ngayon. Meron po siyang critical situation. Panginoon, hindi po sanang tulungan ang aming kapatid na ito sa kanya pong karamdaman. Ngayon, sa oras na ito, ang bawat isa po ay nagkakaisa na ilapit siya sa inyo. Hindi po sana siyang pagmasdan at tulungan at hituin upang hindi na po magkaroon ng anumang bagay na daragdag pa sa kanyang karamdaman. Tapos ito po yung magpapatuloy na gumaling. Nilalapit din po namin ng mga senior citizens ng Saging Church Inalupihan, Bataan. Hindi pong basbasan ang mga seniors na ito na kung saan ginagamit mo po sa inyong gawain. At amin din po nilalapit ang aming prayer focus sa umagang ito ang marami pang mga workers na gagawa po sa Central Luzon Provinces Mission. Patuloy, Panginoon, na pagkaloob sa bawat isa ng mga manggagawa ng kalakasan na nagbubuhat sa inyo. Amin din pong inilalapit ang prayer for ang Sapang Church Building and Brethren at patuloy po na kagalingan kay Sally Mandia din, Menguin, and Miriam Cordova. Ang mga prayer request po na ito, Ama, ay amin pong inilalapit sa inyo ang gawain. Ganun din po naman ang pagpapagaling sa mga kapatid na nabanggit. Hindi po silang hipuin, Panginoon, ng inyong mapagpagaling na mga kamay. Amin din pong isinasama ang mga kapatiran na mga hindi po nakakadalo sa panambahan dahil sa pananambahan dahil sa mga pagsubok. Tunay po, Ama, na marami po mga kapatid ang mga nahihirapan at mga nalulungkot sa mga panahon ngayon.
Subalit kami po ay nagtitiwala na muli po silang tatawagin upang sila po ay patuloy na bigyan po sila ng kalakasan at panunumbalik ng pag-ibig upang muli pong makasama ng mga kapatiran. Amin din pong inilalapit si Brother Renzo at ang kanyang nanay na ngayon po na si Hazel ay may mga karamdaman. Si Brother Renzo po ay may dengue. Hindi po siyang, alam namin Panginoon na ang karamdamang ito ay dala lamang ng mga testing, mga lamok. Subalit ito po ay inyong hipuin ng Panginoon upang ito po ay gumaling. Tulungan po si Renzo na at gamitin nyo ang mga gamot na ibibigay sa kanya. Ganun din po ang kanyang nanay na bigyan sila ng mga gamot na tutulong upang mawala ang mga karamdamang ito. Yung gawain po sa District 1 sa Aurora ay amin din po inilalapit sa inyo. Patuloy niyo po itong guide upang ang gawain sa District 1 sa Aurora ay matapos ng matagumpay at magpatuloy. Kung meron pa po kaming mga hindi nasabi na mga prayer requests sa aming mga isipan lamang, ay inyo po sana itong sagutin, Ama, sang-ayon sa inyong kalooban. Maraming pong salamat sa mga kasagutan. Inaangkin na po namin na ang mga kasagutan ay amin na pong kiniklaim, tatanggapin. Dahil po ito'y iniling namin alang-alang po lahat sa dakilang pangalan ng aming manunubos, aming tagapagligtas, ang aming Diyos, ang aming Panginoon na malapit nang dumating, aming Panginoong Jesu Cristo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sakto Salamat lang po mga kapatid. Salamat po. Sakto lang. Thank you rin po everyone. Thank you Sister Sai. Thank you po sa inyong lahat. God bless. Thank you Sister Net. Sister Net sa prayer. Salamat din po. Tayo po'y manalangin, mga kapatid.
Mapagpala, dakila po naming Ama ng tahanan po ay nasa kitaasan ng langit. Sa oras nito, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat dahil napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Namin pong napakinggan ang napakagandang mensahe na siya nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kaalaman upang patuloy na sundin ang inyong pong banal na kalooban. Pagpalaan niyo po ang bawat sa amin at sa tulong ng inyong pong banal na Espiritu ay kami maging hikayat sa mga panawagang ito upang ang mga palaalang ito, ang bawat isa ay tumugon, Panginoon, ng positibo, upang sa ganun, Panginoon, ay maakay ang bawat isa sa pagtatapat at sa pagsunod sa inyo pong nakalooban. Salamat po na maraming, Panginoon, sa mga tao na inyo pong ginamit, Panginoon, upang pangunahan po ang inyong bayan. Narito po na amin din dinadalangin, Panginoon, ang nalalapit na constituency ng CLPM. Panginoon, ninyo pong pagtagumpayin at ang kalooban niyo po ang mangyari. Ito po ay mangyari, Panginoon, hindi sa aming ganang sarili o sa aming karunungan, kundi po mangyari ito dahil ang banal na Espiritu ay kumikilos sa bawat isa upang ang tagumpay, Panginoon, ng constituency ng eleksyon na ito, Panginoon, ay patuloy po na sa ikasusulong ng iyong pong banal na gawain dito po sa 7 probinsya ng Central Luzon Provinces Mission. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagdinig at pagtugon sa aming mga dalangin kahilingan. Ito po ang aming hiling sa matamis at banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa North South Aurora District. Una po ni Pastor Fernan Mislos and Pastor Jezreel Montijar. Bukas po mga minamahal ko mga kapatid, tayo po ay nasa day 38. At ang mga pong distrito sa atin ay ang Central Aurora 1 and 2. Sa panguna po ni Pastor Noel Bornales, Pastor Archie Cabucos, and Pastor Orlan Caliso. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, ating pong patuloy na i-promote ang ating 40 days of prayer para po lalo tayong mabless, lalo po tayong magkaroon ng buhay na malapit sa Panginoon. At yung pong ating fellowship sa November 23, ating pong anyayahan ng ating mga kapatid na sila po ay pumunta. Hindi po ito closed church, kundi sila po, ito po ay open church. Yung pong willing na pumunta mga kapatid sa Pisaw, ay ating po imbitahan para po kanilang masaksihan kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, ating pong tandaan, put God first and you will never be last. Magandang umaga po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Amen po, amen. Amen. Amen po, Pastor. Pakibukas po ng ating pong video, mga kapatid. At yung pong audio. Amen. Salamat po mga kapatid. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Sa mga nag-share, salamat po. Sa Prayer Warrior, salamat po. At sa patuloy na natili hanggang sa uli. At alam ng Panginoon na kung sino ang nananatili ay siya yung pinipili. Ganyan. Sige po hanggang bukas. Oy, may bagyo mamaya siguro mga tanghali po ang kasagsagan ng simula, no? From 11 hanggang mahating gabi na yun, hanggang magdamag na yun. So ingat po lahat, hanggat maaari ay huwag mo na lalabas, baka may mga lumilipad na yero, ano po, medyo malakas ito. God bless po at patuloy na manalangin ng bawat isa. Panalangin natin ng bawat isa na maging ligtas sa isang malakas na bagyo po na ito. God bless po. I hear the voice of Jesus calling. I answer is, I will go. I see the need of people crying.
share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.